pwede bang gamitin ng mga Christians ang self-defense? O pwede bang gumamit ang isang Kristiyano ng baril o itak para sa self-defense? Dahil sa pangyayari na pag-atake ng Hamas sa mga non-Muslim sa Israel ay lumalabas ang tanong na pwede bang gamitin ng mga Christians ang law of self-defense? Mahalaga ito dahil baka isang araw ay biglang magkaroon ng terrorist attack dito sa Pilipinas at maipit ka sa sitwasyon na ganito. Hindi natin pinapanalangin pero mahalagang pag-usapan natin ito para alam natin ang ating scriptures bilang Christians. Ito kasing self-defense o self-preservation na kasama sa law of nature ay isa sa pinakamahalaga na natural law. Kaya nga law of self-preservation. Dahil sino ba naman ang tao o hayop na gustong patayin ng iba dahil lang sa gusto nila? Siguradong wala. Kaya nga natural sa mga tao, sa mga hayop at sa mga halaman ang self-preservation. Ayon sa siyensya ay instinct sa mga nilalang na tao, hayop at halaman na nais nilang mag-survive. Gaano man kahirap ang sitwasyon na kanilang kinalalakihan. Pero kunin natin ang perspective ng isang Kristiyano tungkol dito. Sabihin na natin na isa kang Kristiyanong nakatira sa lugar kung saan napapaligiran ka ng mga taong nais patayin ang mga Christians, which is katulad ng Hamas o ISIS o iba pang mga taong nais patayin ng mga Christians. At isang araw ay bigla na lang silang nagtipon upang puntahan ang iyong bahay para patayin ka. Kunin ang iyong mga ari-arian na iyong pinaghirapang ipundar, saka kukunin din nila ang iyong asawa at mga anak para gahasain at pagkatapos ay patayin. O hindi naman ay gagawin nila silang mga alipin dahil ang rason naman nila ay ang law ng spoils of war. Para sa kaunting background, ito kasing spoils of war na ito ay uso noon pa. Ito yung gustong-gusto ng mga warlords noong unang panahon. Kapag sinasakop nila ang isang bayan ay pinapatay nila ang mga mamamayan doon at kinukuha ang mga ari-arian at kayamanan ng mga tao. Kasama na ang mga babae. Either bata man iyan o may asawa na at sila ay ginagawang alipin para ibenta o hindi kaya ay pinagtatrabaho habang buhay o di kaya ay binebenta para maging asawa ng iba at depende kung may bumili sa kanila o mabayaran nila ang kanilang mga kalayaan. Uso ito sa panahon at bago pa ng panahon ng mga Vikings, mga taong 800 to 1050 AD. Ilang taong-taon nang nakalipas mula nang may pako ang Lord Jesus Christ sa cross. Maging noong panahon ng pag-spread ng Islam, nasa kanilang Quran ang law of spoils of war at mahilig sila rito. Sinusunod pa rin nila ito hanggang ngayon. When Muslims go and conquer the adjacent country, what do? We kill them all? No. The Prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they refuse, then tell them Allah obliged upon you to pay taxation. In return, when enemy comes and attack your country, you don't fight. We Muslims protect you. Subhanallah, for this little money? Yes. And you enjoy sitting in your homes and in your country and live your life normally. But the ruling is for Sharia. So you do not open nightclubs, you do not fornicate. If they refuse, then we have to fight. And if we fight you, then we capture you, you become our slaves, and we take your land. Then we capture you, you become our slaves, and we take your land. Then we capture you, you become our slaves, and we take your land, and you take because you refuse. I give you two good options in the coming 40, 50 years when the Muslims become strong as they're supposed to be. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit prone sila sa digmaan kahit na sila rin lang ang naglalaban at kung bakit mahilig silang mangkidnap ng mga babae. At kung babalik din tayo noong 586 BCE ay nakubkob ng Babylon ng mga Hudyo dahil pinayagan ng Diyos. 2 Kings chapter 24 verses 13 to 14. Ayon sa sinabi noon ng Panginoon, kinuha ni Nebuchadnezzar ang lahat ng kayamanan sa templo ng Panginoon at sa palasyo at ang lahat ng gintong kagamitan na ipinagawa ni Haring Solomon ng Israel para sa templo ng Panginoon. At binihag niya ang 10,000 naninirahan sa Jerusalem kasama ang lahat ng opisyal, pinakamahuhusay na sundalo, lahat ng mahuhusay na manggagawa at mga panday. Ang pinakamahihirap na tao lang ang natira. Ito ang isang pinakasimpleng eksplanasyon ng spoils of war na kukunin nila ang lahat ng kanilang magustuhan sa kanilang mga bayan na nasasakupan. Sa ating mga Kristiyano ngayon, dahil kay Kristo ay hindi ito pwedeng gawin. Dahil sabi nga ng Lord Jesus Christ sa Matthew chapter 26 verse 52. Sinabi ni Jesus sa kanya, ibalik mo ang iyong espada sa lalagyan nito. Ang gumagamit ng espada ay sa espada rin mamamatay. Yung sinasabi ditong paggamit ng espada ay para sa mga trabahong kinakailangan na gumamit ng espada
tulad ng mga magnanakaw o holdupper, o mga terorista, mga pirata, mga hired killers at iba pang katulad na gumagamit ng baril at espada para sila ay mga buso at mabuhay. Sila yung tulad ng mga umatake noon sa mga villages ng mga simpleng tao para pumatay at magnakaw. Mas pumapatungkol ito sa paggamit ng opensiba gamit ang espada kaysa sa pagdepensa. Kaya hindi kasali rito ang mga pulis at mga sundalo o alagad ng gobyerno. Balik tayo sa tanong na, pwede bang gumamit ng baril at espada ang isang Kristiyano? Gawin nating halimbawa ang experience ni Paul. Acts chapter 23 verses 12 to 23. Kinaumagahan, nagpulong ang mahigit 40 Hudyo at nagplano sila kung ano ang kanilang gagawin. Nanumpa sila na hindi sila kakain at iinom hanggang hindi nila napapatay si Pablo. Pagkatapos, pumunta sila sa mga namamahalang pari at sa mga pinuno ng mga Hudyo at sinabi sa kanila, "Nanumpa kami na hindi kami kakain ng kahit ano hanggat hindi namin napapatay si Pablo. Kaya hilingin ninyo at ng korte sa commander ng mga sundalong Romano na gusto ninyong papuntahin ulit dito sa inyo si Pablo. Sabihin ninyo na gusto ninyong imbestigahan ng mabuti si Pablo, pero bago pa siya makarating dito, papatayin namin siya." Pero ang plano nila ay narinig ng pamangking lalaki ni Pablo na anak ng kapatid niyang babae. Kaya pumunta siya sa kampo ng mga sundalo at ibinalita ito kay Pablo. Tinawag ni Pablo ang isa sa mga kapitan doon at sinabi, "Dalhin ninyo ang binatilyong ito sa commander dahil may sasabihin siya sa kanya." Kaya dinala siya ng kapitan sa commander. Pagdating nila doon, sinabi ng kapitan, "Tinawag ako ng bilanggong si Pablo at nakiusap na dalhin ko rito sa inyo ang binatilyong ito dahil may sasabihin daw siya sa iyo." Hinawakan ng commander ang kamay ng binatilyo at dinala siya sa lugar na walang ibang makakarinig at tinanong niya, "Ano ba ang sasabihin mo sa akin?" Sinabi ng binatilyo, "Nagkasundo ang mga Hudyo na hilingin sa inyo na dalhin si Pablo sa korte bukas dahil iimbestigan daw nila ng mabuti. Pero huwag po kayong maniwala sa kanila dahil mahigit 40 taong nagbabantay na tatambang sa kanya. Nanumpa sila na hindi sila kakain at iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Nakahanda na sila at naghihintay na lang ng pahintulot ninyo." Sinabi ng commander sa kanya, "Huwag mong sasabihin kahit kanino na ipinaalam mo ito sa akin." At pinawi niya ang binatilyo. Ipinatawag ng commander ang dalawa sa kanyang mga kapitan at sinabi sa kanila, "Maghanda kayo ng 200 sundalo at ipapadala ko kayo sa Cesarea. Magdala rin kayo ng 70 sundalong nakakabayo at 200 sundalong may sibat at lumakad kayo mamayang gabi mga alas 9. Kung uunawain natin ang kwento ay binalak na patayin si Paul ng mga assassin na Hudyo. Sila yung mga zealots. Kaya ang ginawa ni Paul ay nagpatulong siya sa army ng mga Romano para sa kanyang self-defense. So dito ay humingi ng tulong sa gobyerno si Paul. Sa panahon natin ngayon ay katulad sila ng mga pulis na pumipigil sa gawain ng mga kriminal at pwede rin natin gawin ito. Itong self-defense ay case-to-case basis pa rin. Halimbawa, alam mo ang schedule ng araw ng pagdating ng mga killers ay pwede mong i-apply ang ginawa ni Paul. Ang isa namang paraan ay pwede mong i-apply ang ginawa ni David noong hinahunting siya ni Haring Saul. Pwede kang tumakbo at magtago sa ibang lugar kasama ng iyong pamilya. Ang tanong ngayon ay, paano sa sitwasyon na biglaan at nagulat ka na lang dahil bigla silang dumating para patayin ka at ng iyong pamilya? Pwede ka bang bumunot ng itak o baril para sa iyong proteksyon? Ang sagot ay oo. Bakit? Luke chapter 22 verses 36 to 38. Sinabi niya, "Subalit ngayon, kung kayo'y may balutan o lalagyan ng pera, dalhin na ninyo. Ang sino mang walang tabak, ipagbili ang kanyang balabal at bumili ng isang tabak. Sinasabi ko sa inyo, dapat matupad sa akin ang sinasabi ng kasulatang ito. Ibinilang siya sa mga salarin, sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natutupad na." Sinabi ng mga alagad, "Panginoon, heto po ang 2 tabak. Sapat na iyan," tugon niya. Dito ay sinabi ng Lord Jesus Christ na ang walang espada ay ipagbenta ang kanyang balabal para bumili ng espada. Pero linawin natin na ang gamit ng espadang ito ay para lang sa self-defense. Hindi ito pwedeng gamitin na pang-abuso sa ibang tao. Dahil katulad ng nabasa natin kanina, ang namumuhay sa espada ay sa espada din mamamatay. Matthew chapter 26 verse 52. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay." Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak din mamamatay.
Kaya kung nakakabalita ka ng mga taong holdupper o mga terorista na ginagamit ang baril sa pang-abuso at sila ay nabaril at napatay ng mga pulis o mga sundalo, ay huwag ka nang magtaka dahil nakasulat ito sa Biblia at sinabi mismo ng Lord Jesus Christ. Ang isa pang pansinin natin dito ay ang sinabi ng Lord kay Peter na ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan nito. Hindi sinabi ng Lord Jesus Christ kay Peter na itapon mo ang iyong tabak, kundi ay ibalik mo sa lalagyan. Ibinalik sa lalagyan dahil natapos na ng tabak ang gamit na pagdepensa sa kanila. At kung hindi sana ito kailangan ng mga disipulo, ay siguradong pinagbawalan na sila ng Lord Jesus Christ na kumuha ng itak. Ito yung gabi na hinalikan ni Judas ang Lord Jesus Christ at aarestuhin na sana ng mga Pariseo. Pero agad na gumalaw si Pedro na ginamit ang itak at tinaga ang tenga ni Malchus na servant ng high priest. Nasusulat din sa 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Dito ay inuutusan tayo ng Diyos na dapat nating ipagkalinga ang ating mga kamag-anak at kapamilya. Dahil kapag hindi pala natin ito ginagawa, ay mas masahol pa tayo sa hindi mananampalataya. At kasama na nga dito ang self-defense para sa pamilya. Pagpapakita ng pagkalinga at pagmamahal sa ating mga pamilya na sila ay ating ipagtanggol laban sa mga halangang kaluluwa na naisaktan ng ating mga kapamilya. Biruin mo yung mga gawain na papasukin ng terorista ang bahay mo, nanakawan ka, papatayin ka, pero ang masahol ay aabusuin pa ang asawa at anak mo sa iyong harapan. Ito ay gawain ng isang anak ng Diablo dahil paulit-ulit nating sinasabi na ang layunin lang ng Diablo ay para magnakaw, pumatay at manira. Ito yung nasa John chapter 10 verse 10. Kapag ganito ang gawain ng isang tao, nasa kanyang espiritu ng Diablo. At hindi naman sa nais natin silang patayin dahil nga sinabi rin ng Lord Jesus na huwag tayong pumatay. Pero karapat-dapat din lang na depensahan natin ang ating mga mahal sa buhay dahil kasama rin pala ito sa utos ng Diyos. Para sa mga magtatanong naman na hindi ba't sinabi ng Diyos na mahalin natin ang ating mga kaaway? Matthew chapter 5 verses 43 to 44. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Totoong sinabi ng Lord Jesus Christ na ibigin natin sila at ito ay sa pamamagitan ng pagpapakita ng mabuti at panalangin para sa kanila na makilala rin nila si Kristo Jesus at sundin ang utos ng Lord. Pero kung titignan natin sa Matthew chapter 22 verse 39, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng Lord na ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Hindi niya sinabing ibigin mo ang iyong kapwa na mas higit sa iyong sarili o ibigin mo ang umaabuso sa iyong pamilya kaysa sa iyong pamilyang inaabuso. Kaya nararapat lamang ng ating prioridad ay ang ating pamilya bago ang mga kaaway. Sa kabilang banda ay mayroon din namang mga Kristiyano na nakakayang maging martir o hinahayaan nilang mapatay ng mga masasamang tao ang kanilang sarili. Ngunit iyon ay ang kanilang mga sarili, tulad ng mga nangyari sa mga apostles na karamihan sa kanila ay pinatay dahil sa pagpapalaganap ng Word of God. Yung nangyari sa mga apostle ay special case dahil nga sila ay foundation ng pagpapalaganap ng Gospel of Jesus Christ. Kaya talagang sila yung nasa frontline ng battle. Sa panahon natin ngayon ay maraming paraan para makapagpalaganap ng gospel na hindi mo na kailangan pang mapugutan ng ulo. Maliban na lang sa mga lugar na hindi malayang mga Kristiyano dahil pwede silang mapugutan ng ulo anumang oras. Halimbawa na lang ay sa mga Muslim countries na bawal mong turuan ng mga tao na makonvert sa Christianity. Pero itong self-defense ay case-to-case basis pa rin. Kung pwede mong gamitan ng itak ang umatake sa iyong pamilya at pwede namang huwag mong patayin, ay huwag mong patayin. Unless nasa sitwasyon na kapag hindi mo talaga tinuluyan ay ang kapamilya mo ang mawawala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siguradong may kokontra dito at magsasabi na hindi mo nagawang mabuhay na tulad ng Lord Jesus Christ. Ang sagot ay case-to-case basis nga dahil nakadepende ito sa lalim ng faith mo sa salita ng Diyos. Kung hindi mo pa kayang ipasampal ang isa mo pang pisngi kapag sinampal ka sa isang pisngi, paano mo magagawang hayaang mabuhay ang iba at hayaan na mamatay ang mahal mo sa buhay? Baka sa pagkamatay ng mahal mo sa buhay ay baka ito pang maging dahilan kung bakit mawalan ka ng pagmamahal sa Diyos o di kaya ay mawalan ka ng faith sa Diyos. Itong dahilan kaya sinasabi nating case-to-case basis. Pwede kang maging martir o pwede ka ring maging padre de pamilya na poprotekta sa iyong sambahayan.
Ang susunod na tanong ay paano naman yung pag-ibig sa kapwa? Sa sitwasyong ito ay nararapat na mas unahin mong ibigin ang iyong kapamilya at kamag-anak kaysa sa kaaway. Ang pamilyang binigay sa iyo ng Diyos ay iniwan niya sa iyong pangangalaga. Para sa ating kaalaman, ito kasing family o household ay katumbas ng maliit na kaharian. Ito ang pinakamaliit na kaharian sa isang komunidad. At kung ikaw ay ama at ikaw ang pinakaulo ng pamilya, ikaw ang sinusunod sa family o household. Pero ikaw din ang magtatanggol ng miyembro ng pamilya mula sa mga mamamatay tao o mga abuso. Ang sitwasyong ganito ay katulad ng trabaho noon ng mga pastor ng tupa. Gaya ni David, binabantayan niya ang mga tupa at hayop na iniatas sa kanya. At kung may mga lobo, oso at leon na umatake, ay pinapatay niya ang mga ito, kahit pa maging kapalit ang kanyang buhay. Kung sa spiritual naman ay ang Lord Jesus Christ ang ating ulo at tayo ang kanyang church. Tayo ang kanyang katawan. Kaya siya nagpapako sa cross para ipagtanggol tayo sa mga abuso na diablo na palaging inaakusahan ng mga tao dahil sa kasalanan. Psalms chapter 44 verse 7. Ngunit ikaw ang nanguna, kaya kami nagtagumpay sa sino mang namumuhing malulupit na kaaway. Dahil ang tao ay nagkasala noong una, ay nagkaroon ng rason itong diablo na ginagamit ang kamatayan na resulta ng kasalanan para abusuhin ng mga tao. Itong diablo na ito ang tagapag-condemn sa mga tao para sila ay mamatay dahil ito ang bunga ng kasalanan. Romans chapter 6 verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sinasabi dito na dahil sa walang bayad na kaloob ng Diyos ay hindi na tayo mapaparusahan ng kamatayan dahil binayaran na ito ng Lord Jesus Christ sa cross. Sa halip na tayo dapat ang maikross at mamatay. Ganito rin ang role ng isang ama at ng ina kung wala ng ama sa tahanan o sa pamilya. Siya ang tagapagtanggol sa pamilya para hindi tuluyang abusuhin ng taga-condemn. Kaya nga sinabi rin ng Lord Jesus Christ sa John chapter 15 verse 13, ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Ganito ang ginawa ng Lord Jesus Christ para sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buhay para tayo ay maligtas. Para hindi tayo matangay ng diablo sa impyerno kung saan naroon ang walang hanggang kahirapan. Ganito rin ang dahilan kaya kinakailangan nating ipagtanggol ang ating mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na kung ito ay miyembro ng ating pamilya at kamag-anak. Dahil ang mga taong ito ay binigay sa ating pangangalaga. Totoong bilang isang Kristiyano ay dapat tayong kakitaan ng pag-ibig at pagiging mapayapa palagi. Kakikitaan tayo ng pagtitimpi at hindi pagiging makasarili. At dapat ay nasa atin ang bunga ng Santo Espiritu. Yung mga katangian na nasa Galatians chapter 5 verses 22 to 23. Ngunit pagdating sa pag-ibig sa ating mga kapamilya ay huwag natin itong hayaan na manakaw ng masama dahil lang sa kawalan natin ng kaalaman sa salita ng Diyos. Hindi natin kapatid ang mga taong ang layunin ay pumatay, mangwasak at manira dahil sila naman ang agents ng diablo. Iba ang kanilang Lord at iba ang ating Lord Jesus Christ. Ang ating Lord Jesus Christ ay nagbibigay ng buhay. Samantalang sa mga taong mamamatay tao ay wala sila kay Kristo Jesus. Dahil hindi nila alam ang utos ng Lord Jesus Christ na ibigin ang iyong kapwa at sila ay nasa labas ng New Covenant na Lord Jesus Christ. Kaya hindi para sa kanilang utos na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Dahil ang iyong kapwa ay katulad mong kilala si Lord Jesus Christ at sinusunod ang kanyang utos. Ngayon, bumalik tayo sa sitwasyon na bigla kang pinasok ng mga magnanakaw, maninira at mamamatay tao at nakatay ang kaligtasan ng iyong mga mahal sa buhay, ang iyong asawa at ang iyong mga anak. Ang tanong ngayon ay ano ang gagawin mo? Ang maging martir dahil pwede rin ito o gawin ang trabaho mong ipagtanggol sila kahit kapalit pa ang iyong buhay? I-comment mo lang sa baba. Sana'y may natutunan kayo sa video na ito at maraming salamat sa panonood at God bless sa inyong lahat.